Ilong test lang alam na. Oo nga eh. Plates Whelan. Hindi na nga kailangan ng DNA eh. Kasi sa ilong pa lang eh. Eto alam nyo, nung panahon po na lumabas si Kulaong at nung panahon ng pandemya yan, lumabas si Kulaong at siya nga eh nasuportahan natin noon. Nung pong meron niyang isang live na pinapakita niya po yung kanyang pinapakita niya yung kanyang sinasabi na DNA test. Kasi tinanong ko siya, sabi ko, doon kasi sa live niya, sinasabi niya, papakita ko na to. Alam ko kasabay yun nung nung pinapakita niya yung mga papeles ng mga sasakyan niya. Yung mga plate number BRN, na halatang-halata naman kay Bernard Chong. Pinapakita niya yan noon. Tapos, after nung pinapakita niya yung na yun, yung DNA, yung mga ng sasakyan, mga papeles ng sasakyan. Meron siyang nahugot na isang papeles na sinasabi nga niya, ipapakita ko na to, sabi niya ganun. Tapos may nangangantyaw pa sa kanya doon sa likod. "De boss, wag." Boses ng mga tauhan niya noon, naririnig ko yun. "Hindi boss, wag. Naku, wag." Mga ganun. Tapos nung nagkausap kami niyan sa sa tawagan, tinanong ko siya, sabi ko, matagal ko yan bago na itanong eh. Nandun na siya, nakakulong na siya noon sa BJMP. Tinanong ko siya, sabi ko, boss, ano ba yung yung naalala mo yung nag-live ka, yung meron kang gustong ipakita na parang papeles? Sabi niya, nung tinanong niya, alin yun? Yung sabi mo, ipapakita ko na to. Sabi niya gano'n. Yung sinabi niya pong gano'n, sabi niya, ano yun? DNA namin yun, ng daddy ko. Sabi ko, talaga ba? Oo, kaya alam mo, Mac, pag inilabas ko ang DNA namin ng daddy ko, soplak lahat yan. Yun ang sabi niya. Yung mga taga-NBI na yan, pati yan si Aimee, si Bongbong, soplak lahat yan. DNA test daw po yun ng daddy niya at saka siya. Ala na, after, talagang kahit naman umalis na kami, wala naman, di naman niya pinakita. Actually, ngayon nga, di ba? Kasi, parang yun yung talagang makakasagot sa sa lahat ng issue. Kasi DNA test na yun eh. 'Di ba? Ayan si Ate Amboy Wally Yes, totoo 'yan, tama. Napanood mo 'yan, 'di ba? Kaya lang kasi wala na 'yung mga video na 'yun eh. Check nga natin. Tignan ko kung meron pa tayong makita dito sa YouTube kasi marami namang niyan eh, nagre-upload. Tignan nga natin kung meron pa dito. Wala na. Wala na dito kasi noon ang daming nagkalat diyan eh, na video ni Kulaong. Ngayon wala na, hindi natin makikita yan. Ang dami na, napatungan na, ang dami ng mga video. Pero tandang-tanda ko yun, tinanong ko kay Kulaong yun. Ngayon, di ba, kung ilalabas ni Kulaong yun, let's say ngayon, ilalabas niya yun. Putya, kahit ako, soplak ako dyan. Di ba? Lahat tayo soplak. Lahat tayo, tayo dito. Kumbaga, pahiya tayo kasi putya, may DNA test na si si Kulaong sa kanyang tatay na si Pacifico Marcos. Ano pa natin diyan? Ano pa ang wala na tayong kumbaga, wala na tayong magagawa diyan. Talagang si Kulaong Marcos, 'di ba? Kasi yun nga sabi niya, meron siyang DNA test sa kanyang tatay. Ngayon,
Ang tanong lang, bakit hindi nilalabas ni Kulaong yun? Kasi kung tutuusin, yun yung ano eh, yun yung magiging yan yung magiging ano, magiging matibay niyang ebidensya laban kay ano, kay Makagago, laban sa akin, laban sa kay BBM. Kasi sabi nga ni BBM, hindi naman niya yan kilala. Sabi ni Amy Marcos, eh hindi naman nila kamag-anak yan. 'Di ba? Kaya eto, kung sakaling lalabas yan, yung DNA na yan, yan yung makakapagpatunay na si Kulaong, aba, ano po, hindi po talaga nanloloko at siya talaga Marcos. 'Di ba? Kasi DNA na yun eh. Eto, kaya siguro hindi niya mailabas kasi alam niya, peke yun. Kaya siguro hindi niya mailabas, alam niya na walang kwenta yun dahil yun eh peke at hindi totoo. Kasi kung talagang yan eh tunay na DNA test at tatayo sa korte na kahit na ano pang gawing pag-aaral diyan, kahit ulitin pa yung DNA test na yan, talagang lalabas at lalabas na siya'y Marcos. Eh talaga ipagyayabang ni Kulaong yan. Diba? Sa yabang niyan, 'di ba? Sa yabang niyang si Kulaong, kung tunay yung DNA test na yun, putya eh talagang ilalabas niya. Pero yun nga. Hanggang ngayon, hindi nilalabas ni Kulaong kasi siguro alam niya sa sarili niya na talagang yan eh hindi totoo. Kaya nung tinanong ko yan sa kanya, sabi ko, boss, ba't dapat nilabas mo na yan para mapahiya na yung mga taga-NBI saka yung yung sila Erwin Tulfo, para mapahiya na yan sila Deo Macalma, mapahiya na yan sila Percy Lapid. Kasi sinasabi nila hindi ka daw Marcos. Ano sabi ni Kulaong sa akin? Kapag inilabas ko yan, tapos na laban. Parang ang ano niya, parang gusto pa ni Kulaong patagalin ang paglalabas ng DNA test na yon kasi gusto pa niya ng laban. Kaya lang, 'di ba? Sobra-sobra na nakulong ka na nga't lahat eh. Napakadami na nga nangyari sa buhay mo, nakamalasan dahil sa pagpapanggap mong Marcos. Meron ka namang hawak na patunay na kay Marcos ayaw mo namang ilabas. 'Di ba? Kaya hula ako talaga, peki yung DNA test na yon. Hindi totoong kasi pwede kunwari nagpa-DNA test siya. Binayaran niya yung DNA ano na yon. Ano ba tawag dito? DNA. Kunwari lang ospital na nag-DNA ng DNA test na yon, binayaran niya. Ilabas niyo diyan, positive Tapos etong si Pacifico Marcos namatay parang 1990s yata. Hindi ko matanda kung kailan namatay itong si Pacifico Marcos. Paano siya makakakuha ng ng DNA sample noon? Kung ito ay namatay, hindi ko maano kung anong 1990s. Mga 1998 parang gano'n, 1995 o 1996, 1997 o 1998 siya namatay etong si Pacifico Marcos. Paano nakakuha ng ng sample itong si Kulaong? 'Di ba? Tapos ito pa. Uulitin ko ulit. Nung pinanganak si Kulaong 1979, si Pacifico Marcos ay 60 years old na noon. 60 years old. Parang napakahirap ng paniwalaan na ang isang Pacifico Marcos ay makakabuntis pa. Hindi na makatotohanan, 'di ba? Kaya ito po yung kumbaga napakalabo talaga ng DNA test na yun. Kaya hindi nilalabas ni Kulaong. Ngayon, ito
may hamon itong si Pastor Jam. Teka. Basa muna tayo comment. Tinklets. Tinkliets. Ayan, hello po. Muntik na akong makatulog. Buti na lang ginising ako ng anak ko, si Ate Matcha Mochi. Bin Martin, medyo nakakaduda din naman kung magkapatid ba talaga kasi anak ng puto, hello. Laki ka, Bin Martin. Yun nga eh. Wala nang wala nang pagdududa eh. Okay. Anawi, Marcos talaga? Hindi nga po. Lahat tayo nga. Oo, kapag kukuwari si Kulaong Marcos talaga, 'di ba? Nga talaga tayo niya. Okay. Emil Sagun, kung may DNA yan, noon pa niya nilabas yan. Tama. Okay. Ate Mat sa Big Mama. Okay. May Gonzales, paano siya nakakuha ng sample ni Pacifico tulad ng buhok or dugo? Yun. Yun pa. Isa. Yun nga yung sinabi ko, paano siya magkakaroon yan? Sa Toriri, DNA, di naman anak. Kuya Henry, Boss Mac, pa-shoutout nga si na Seth, Andrew, Roscom at GF niya na si Joy. Nagyaya, uminom. At sa mama ko, natulog ng tulog, Emma Roscom. Ayun. Shoutout po kaya Nanay Emma. Napakaswerte nyo po at nagkaroon po kayo ng anak na katulad ni Kuya Henry. Hindi sakit ng ulo, mabait, walang bisyo. Hindi walang kahit ano man lang tong ginagawang masama. Napakaswerte po ninyo. Ayan, napakabait na bata kapag tulog. Mana ka pala sa mama mo, no? Tulog ng tulog din. Kuya Elmer, baka sa recto galing yung DNA results niya, boss. Yun nga. January 10, 1998, Pacifico pass away. Yun nga po. Kaya paano siya nakakuha ng ng DNA sample niyan? Ate Flora Belehilo. Pa-DNA siya ngayon sa Tatay Gilbert niya. Walang Yan yung nabili ko lang, wala nga. Wala na, sarado na. Pa-DNA siya ngayon sa Tatay Gilbert niya para magkaalaman. Hindi niya gagawin kasi alam naman natin yun talaga tatay niya. Ate Keropi, Ate Ira, hello po. Magandang gabi. Okay, anak ng puto, kahit na Marcos yan, mandarambong pa rin siya. Hoy, KTV Pilipinas, ayun. Hello sa inyo Magandang araw sa iyo, KTV Pilipinas. Gandang gabi. Yan, naku, follow nyo yan. Kasama ko yan sa Iskon yan. Actually, may i-upload ako bukas tungkol dun sa napakasarap reaction nung interview ni Yorme kay kila Banat Bay. Nagmukhang tolongge si Banat Bay, si Jay Guevara. I-upload ko yan bukas, Kuya KTV. Kasama ko po yan sa Iskon yan vlogger. Ate Kero, pinaligaw ako ng landas. KT na pala, nasa kabilang parlor pa ako. Okay po. Okay, Kuya Henry, good job ka na sana. Bakit ganun sa dulo? Parang lang din yan, yung hindi ka mawawalan. Okay. Big Mama, si Pacifico Marcos, 1919 siya pinanganak. Paano nakabuntis yun? Yun nga po, 60 years old na. Si Pacifico Marcos, nung pinanganak si Kulaong. Tamad TV Tanod, ayan, it's Kulaong time. Ayan, huwag kalimutan po mag-like. Ayan, Ate Persona de Gracia, hello po. Inaabangan nga kita sa upload mo, boss. Ayun. Oo, nako. Ako po magbabalik na ng Yorme topic. Tapos hindi ko pa sure kung gagawa ko kung sa isang channel ko, yung backup channel ko, kung doon ko ba gagawin tong Kulaong time. Pag-iisipan pa natin. Pero yung vlog ko kay Yorme, gagawin kong daily. Kasi binabanatan ng mga DDS din si Yorme. At may ibubunyag ako, Kuya KTV Pilipinas, may ibubunyag ako diyan tungkol diyan sa interview ni Yorme na yan. May nalaman ako diyan
Eto. Play natin 'tong video ni Pastor na nagkahamunan nga ng DNA. I challenge Epal M or Norman Mangusin. If I lied, then I'm willing to go to jail. No. Sabi ko, if I lied, I'm willing to go to jail. I challenge him to go to a company or a hospital. Sige, challenge ko na lang. DNA na lang. Wala problema sa akin. Kasi sabi ko nga, I'm against. Sabi ko nga, ayoko makipag-away, but I'm against. Ayun. Medyo malakas lang yung background ni ni Kuya Po Genius. Ayan, so yun nga, sinabi nga nitong si Jam na willing siyang magpakulong kung sakaling totoo na siya'y nagsisinungaling at hindi sila magkapatid ni Kulaong. Actually, tama naman talaga kahit po hindi na DNA kahit yung lang natin na pagtingin lang tungkol diyan sa sa ilong na lang talaga. Malalaman na po natin talaga na si Kulaong at si Jam ay talaga pong magkapatid. 'Di ba? Hindi na kailangan ng mga science, hindi na, ilong lang. Yun lang ang titignan natin. Ilong lang po talaga malalaman na po na magkapatid po talaga sila. Ako wala akong kay Jam nga 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, ako ay naniniwala kay Jam na nagsasabi talaga ng totoo 'yan. Naniniwala ako kay Jam na kinakalaban niya ang kanyang kapatid. Ito sa totoo lang yung hamon na ito, hindi na to kailangan. Saka magkano rin ang pa-DNA? Alam ko nasa 100,000 yata. Nasa 100,000 rin yata yung pa-DNA para diyan po sa na yan. DNA na yan, 100,000 maano na yan, malaking halaga na, hindi worth it. Kasi kung yan, katulad niya, kuwari, nawawalang kapatid, nawawalang nanay, nawawalang tatay, 'di ba? Yun, pwede pa yun na na pwede nating sige, talaga. Kailangan pa DNA yan, 'di ba? Katulad nga nun yung kay katulad nga nung issue doon kay Tulfo, 'di ba? Kapag may issue din kay Tulfo, ano ba ginagawa? 'Di ba? Tinitignan ng DNA, nililibre ng DNA ni Senator Raffy kasi para malaman kung totoo ba na sila ay magkapatid o magkadugo, 'di ba? Lalo yung mga matatagal na hindi nagkikita, pero dito hindi na talaga kailangan. Hindi na kailangan dito, ito yun. Ay, ba't ganun? Ay, ba't napunta rin kay Po Genius? Teka, ito pala, dito pala kay Ito walang background music. Problema, I challenge Epal M or Norman Mangusin. If I lied, then I'm willing to go to jail. No. Sabi ko, if I lied, I'm willing to go to jail. I challenge him to go to a company or a hospital. Sige, challenge ko na lang. DNA na lang. Wala problema sa akin. Kasi sabi ko nga, I'm against.
Sabi ko nga, ayoko makipag-away, but I am against. Against siya kay Kulaong. Diba? Yun ang katotohanan lang. Against siya kay Kulaong. Ayaw niya talaga kay Kulaong. Sabi nga dito ni Tolbungo, ay fundraising tayo sa DNA test basta kasama si Tatay Gilbert. Ano guys, call kayo? Ako, game ako dyan. Willing po akong magbigay ng part ng aking kinikita dito sa aking pagbablog. Willing po akong magbigay. Para lang matapos na to. Para maalaman lang natin yung ano ba talaga, magkapatid ba talaga kayo ni Kulaong. Kasama si Tatang Gilbert na ipapa-DNA. 'Di ba? Kasi yun yung pinaka-importante eh. 'Di ba? Yung kay Tatang Gilbert na buhok at buhok ni Kulaong ipa-DNA, doon na magkakaalaman. Syempre kailangan talaga ng permission nung si Tatang Gilbert at ni Kulaong. 'Di ba? Napakagandang niyan, hamon niyan. Ako willing po ako. I'm willing to spend maybe 4 pesos. Hindi, I will give 5 pesos. I'm willing to spend 5 pesos. I will donate my 5 pesos to Pastor Jam. Para lang matuloy lang. Sagot ko na yung 5 piso. O, sino pa mga sasagot dyan? O, magano lang kayo. Magkano sagot nyo? O, din ako dyan. Mag-donate din ako. 3 bilaong palabok. O, syempre, mapapagod yan. Tatang Gilbert. Mapapagod si Pastor Jam. Mapapagod si Kulaong. O, 3 bilaong palabok. Tigi isang palabok po. Magkano po? Yung sa inyo? Oh, 10 pesos si Kuya Elmer, 15 na. Oh, 15 na. Magkano pa DNA? Pagpalagay mo lang 100,000. 99,985 na lang ang kulang. Oh. 10 Norcube, 10 piso. Magkano ba Norcube? Para 8 yata isa niya o 40 pesos na yan. Oh, galante si CSM Vlog, 100 piso. Oh. 'Di ba? Yung palabok, ano na natin yun, pa-merienda na natin yun sa mga magpapa-DNA. Ako, magbibigay ako 5 piso. Magpa-DNA lang yan, 17.50 sa akin, Mac. 2 piso kay Kuya Arnel ready mo. O, di ba? Lumalabas na yung mga pera ng mga kakulaong natin dito. Di ba? 1,000, abam na. Napakayaman. 1,000 kay Sayon. Sayon 7582, 1,000 na sa kanya. Maria Aria, GoFundMe na yan. Ay, oo, pwede nga yun, GoFundMe. Ako mag-donate ng 5 piso, di ba? Magkano na yan? Ako, mahina ako sa math. Pag mga ganyan, si ate kasi nilagyan ng 1750 eh. Medyo, pag may butal na ganun, mahina ako dyan eh. Magpalagay mo na lang, nakalikom na tayo 2,000, di 98,000 na lang ang kulang. Piso. Di kita mo, di kung 98,000, di 97,999 na lang. Wala pong 100k ang DNA. Hindi nga, kunwari nga lang eh. Kunwari 100k. Di maliit na lang ang kulang. Sige, Kuya Henry, kolektahin mo na yan. Baka magbago pa isip ng mga yan. Kunin mo na. So, ito ay ilalapag po ni Kuya Henry yung kanyang GCash. Isend nyo na lang kay Kuya Henry. Nangulaong dito Biglang nangulaong si Makmak Oy, 150 1 RM na po ako, 150 pesos done. Ayan Uy, Kuya Sayon, yung yung 1 ay Ate May Castro, yung 1 RM, 15 lang yun. Dapat 10 RM para 150 pesos. Sige, lalapag po ni Kuya Henry yung niya, yung kanyang GCash. Kuya Henry, alam mo na. Ilapag mo na yung GCash mo dyan, Kuya Henry, para mag-donate tayo. Do-donate natin yan. Hindi pwedeng hindi yan makakarating kay Kulaong. Ibibigay natin yan. Ibibigay natin. Ayan na po. Ayan 09. Ayan na.
Ibigay nyo na po yung i-send nyo na po sa GCash at kami na bahala. Kami na po bahala ni Kuya Henry. Kami na bahala dyan. Magtiwala kayo sa amin. Wala pong budol dito. Hindi po natin to bubudulin. Kuya Henry, alam mo na, isang case lang, isang case. Walang ano yan, walang tawag dito. Walang kaso yan. Hindi tayo makakasuhan dyan. Makakasuhan man tayo dyan si Ate Ira. Sige na. Lista natin sa ano. Lista natin sa alikabok. Lista natin sa coaching nakaparada, may alikabok 'yon. Kung magkano. Kasi mas maganda ron. Yellow pad, pangit 'yan. Maliit yung sulat diyan eh. Sa windshield nung coaching nakaparada diyan na may alikabok. Doon po maganda isulat 'yan. Sige na. Sa inyo na po kay Kuya Henry. Ayan. 1,000 daw doon kay ano. Sino ba yung nagbigay na 1,000? Tapos si Miss Jen, sagot ko na 3 bilao, lalagyan ng palabo. Di ba? Ayun. Sana makalikom talaga tayo 100,000. Tapos, si Sayon, 1,000 na daw kay Sayon. Pag nakalikom tayo 100,000, siguro pwede na yan. Crypto Boracay, Kuya Henry, dalawa tayo. Minsan lang naman to, makabudol. Nagsend na to si Big Mama, Magkano kay Big Mama? 10 piso? O 2 piso? Yun. Ma'am Ira, mukhang may hawakan ka ng kaso. Palapag na din daw ng GCash number ni Kulaong para pamasahin nilang dalawa ni Casper patungong ospital. Diba? Kaya alam niya ito, dito sa DNA issue na ito, DNA test, doon pa lang sa sinabi ni Kulaong na sinasabi niya kay Yama to, kay Yama niya sinabi. Pwede ba yon? Sabi niya. Sabi ni Kulaong yan, pwede ba yon? Anak ako ni Remy, pero wala akong kahit isang dugo niya. Nani yun? Anak ako ni Remy, pero wala ako kahit isang dugo niya. Diba? Kasi nga, ang gusto niya nga palabasin, hindi siya anak ni Remy. Hindi siya anak ni Remy at hindi siya anak ni Tatang Gilbert. Doon pa lang, sa sinabi na yon ni Kulaong kay Yama na, pwede ba yon? Anak ako ni Remy, pero wala ako kahit isang dugo niya. Pwede ba yun? Alam natin hindi yun pwede. Bakit? Unang-una, noong 1979, wala pa po niyang mga test tube baby, mga surrogate mother sa Pilipinas. Wala pa po niyan. So maraming salamat po Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Mama, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas, God first.